boyfriend mo na siya o naniligaw pa lang? Nung time na po yun nag-start, nanliligaw pa lang po. Okay, ang pinag-usapan po natin na inireklamo ay si Private First Class Ezekiel Matt Leviste, taga 14th Installation Management Battalion Kapinpinta ng Rizal. Paano niyo po siya nakilala? Solo travel po ako noon sa Cebu. Okay. Noong July 2024 po. Doon ko po sila na-meet po nung mother niya. Nung na-meet mo siya, nag-usap kayo hanggang sa niligawan ka niya? Ang sabi po niya nga po that time na nagkakilala kami is wala daw po siyang girlfriend that time. Simula 2023 pa po. Pero recently lang po, inamin po niya na that time na nagkakilala kami is my girlfriend po siya. So, anong ginawa mo nung malaman mo na may girlfriend pala siya? Neto ko lang po nalaman nung hiniwalayan ko na po siya, pati nung sinisingil ko na po siya. Paano kanya inuutangan? Nung una po, sabi po niya is nag-limit lang daw po yung GCash niya, tapos ipabalik daw po niya next month pag nag-reset na daw po. Tapos wala pa rin po akong nare-receive. Okay. So, ang dahilan po niya is delay daw po yung salaries niya, ganyan yung allowances, tapos magpapadala daw po siya ng pera sa mother daw po niya na may sakit. So, magkano ang inabot ng pera na inutang niya sa iyo? Yung sa akin po, 43,000 po. Sus. Pwera pa yung mga nalibre mo. Opo. Wala kang binigyan ng mga cellphone, motor. Ay, wala naman po. Ay, kasi iba, motor, cellphone. Usually, yun, sir. So, ang palagi niya sinasabi, pag umuutang siya ay sapagkat naipit yung kanyang sweldo Yes po. at napapaniwala naman kayo. Okay, sige. Ma'am Alexandra, magandang hapon. Pinagsabay po kayo ni Miss Georgia? Itong si Private Walang First po Class. nag-message po siya sa akin. So, magkano naman pong inutang sa inyo nitong si Private First Class? Ayan, si Private First Class. Yung sa amin po kasi is kasama po yung sa mother ko. Sa mother ko po, nanghiram po siya ng 30,000. Wow. Tapos the rest po, 54,000 is akin na po. Tapos sinama ko na din po dun sa computation sa 54,000 yung sa G-loan niya po. Kasi po, yung G-loan ko po is nag-loan po siya doon. Tapos yun po yung napunta po sa kanya. Teka muna, Kung bakit pinagod niya lang po yung account ko po. nangutang siya sa mama mo. Sa iyo Opo. medyo maintindihan ko pa ng konti na utangan ka kasi girlfriend ka eh. Pautang naman girlfriend. Meron na ako importanteng bibilin o gagawin, etc. Pero para utangan yung mama mo, kapala na ng mukha yun. To extreme makapal ang mukha na noon. Pumayag naman po yung mama niya na pautangin siya ng 30,000. Yung mama ko po kasi is mabait po talaga kasi medyo matagal na din po kami ni Ezekiel po. So, si Ezekiel po is parang kumbaga nahihiya po siya magsabi sa mama. Tapos parang naririnig po ng mama ko na pag magka-call kami, naiyak po yan si Ezekiel. Tapos sinasabi po ni Ezekiel na baka po maipagsabi ko po siya kay mama na kung pwede po makahiram ng pera. So palagi Nung kayo una iniiyakan? po- Palagi po kayo iniiyakan ni Ezekiel? Bago umutang, Opo. umiyak muna? Opo, lagi po. So ano pong binibigyan niyang dahilan kapag tuwing umuutang siya at umiiyak para magkaroon ng pera? Lagi niyo pong dinadahilan po yung mama niya na kesyo panggamot daw po ng nanay niya. Tapos yung nanay niya naman po, wala naman po kaalam-alam na ganun po pala yung nangyayari sa kanya. Ang tanong ko sa inyong dalawa, saan niya dinadala yung mga perang inuutang sa inyo? Eh kung wala naman palang sakit yung nanay niya kasi ginagamit niya palagi pala yung mother niya may sakit, etc. Saan napupunta yung mga pera? Yun po ang hindi ko na po alam kasi po lagi po kaming LDR. Minsan po pumupunta lang po siya dito sa apartment ko. Tapos minsan po sa akin din po nang hihingi siya ng panggas. Papunta po dito, ganun po. Kabata-bata mo, ginawa kang sugar mommy. Sorry. Now, Miss Alexandra, nung umutang siya sa mami mo, paanong discarding ginawa niya? Ano po yon, yung time po na humiram siya po ng malaki noon, nasa Makati po kami, birthday po siya ng mama ko. So, pumunta po yung mama ko dun sa room ko po, tapos nung time nga po na nagpapasabi siya, sa call po kasi yun, true call po siya. Tapos yun po, nagsabi po siya, parang inalok pa nga po siya ng nanay ko na sure ka na ganun lang ang hihiramin mo. Ang Tas bait naman ng parang- mama mo. Parang sinabi ng mama mo, sure ka, yun lang kailangan? Opo, ganun po kasi kabait yung mama ko. Naku. Tiwala po kasi siya na magbabayad siya. Kasi before po, nanghihiram naman po siya ng pera sa akin. Nababalik niya naman po agad. Okay. Nito lang po nagkaganyan-ganyan na hindi na po siya nagbabayad. Okay.
Sure ka, kayong dalawa na dalawa lang kayo o meron pang iba? May iba pa po. Naku po. Mga ilan kayo sa tingin mo? Sa ngayon po, ang alam ko po is 4 po kami. May Is- dalawa pa po. Jesus Mariosep. At lahat ito nautangan niya. Pati yung mga parents ko nautangan din niya. Yung sa isa ko pong friend po, na utangan niya din po yung mother niya po. Na which is ex po ni Ezekiel din po. Wala bang bisyo to? Hindi nagsusugal? Sa pagkakaalam mo, Miss Georgia. Wala siyang bisyo? Ang alam ko po meron po. Anong bisyo niya sa pagkakaalam mo? Inamin po niya sa akin na nalulunga daw po siya sa gambling. Ay namin niya gambling. Ayun Yes na po. yun. So ginawa kayo mga sugar mommy. Sorry Ayan, sabi naman netizen, ang gaganda nyo. Certified magaganda raw kayo. Tapos, ang babata pa, na-fall kayo dito sa isang, I would even call it scammer for me. Nanay Christina, magandang hapon po. Magandang hapon po. Wala kayong kinalaman po sa kasalanan ni Private First Class. Very obvious to me. However, nagagamit po kayo. Kayo raw po ay may sakit. Kaya po nangungutang siya sa kanyang mga girlfriend. May sakit ho ba talaga kayo, Nay? Yung po siyempre sakit lang po, yung high blood, yung mga ganun lang po. Pero kayo ba nabigyan na ng pera ni Private First Class? At hindi pa kayo nabigyan ng pera ni minsan? Hindi po. Para Nabibigay po pantos- siya, siguro pambili ng tamo, 2,000, 3,000 ganun. Okay. Pero hindi malakihan. Nangungutang ng 30,000 sa nanay ng kanyang girlfriend para pambili doon ng gamot ninyo. So hindi po totoo yun. Ay, hindi naman po. Nasaan pong anak nyo ngayon? Hindi ko po alam po lang siya ngayon eh. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senador. Kanina pa ho kayo nakamonitor sa aming pinag-uusapan. So paano ho kayo makakatulong dito sa problema nitong dalawang complainant namin ngayon? At meron pa atang dalawa. Siguro later on pupunta sa amin. So ano pong maitutulong po ninyo bilang boss po ni Private First Class Ezekiel? Okay po, hindi po natin tinotolerate ang ganyan gawain po, lalo na ng ating sundalo dito sa 14 IMD. Bali, kasalukuyang iniimbestagahan po or under investigation na natin si PFC Lee Viste para sa due process or angkop na proseso sa batas. Iniimbitahan din po namin ang mga complainants po na pumunta dito sa aming unit, dito sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, para sa formal na filing ng po nila para sa aming investigasyon. Pagpa-file po ng formal complaint, sasamahan po namin sila para ma-secure at masiguro na sila po ay makapag-file formal complaint na maayos. Di ba mas maganda, Colonel, kung sa Camp Aguinaldo para konbinyente sa mga complainant namin versus pupunta pa ng Tanay Rizal at napakalayo? Pwede po naman, sir, pero kung po pwede rin po sana na dito po muna magsimula sa amin, sir, sa unit namin, dito sa sir, para po sa endorsement, kailangan po manggaling dito sa amin, sa unit, yung formal complaint po nila, tapos i-endorse po namin ito sa headquarters namin, sa headquarters income, sa Fort Magsaysay. Pero pwede rin po namin idiretso sila sa Camp Aguinaldo, sa Provost Marshal, tama? Pwede naman po yun, sir. Pero ibababa din po uli yan siya sa amin, sir. Itataas po yan sa amin dito sa baba, sir, para sa investigation po. Okay. So dadaan kami sa inyo, sasama namin silang dalawa, and then after that, gagawa kayo ng endorsement kung ano yung ginawa yung investigation, and then based on that endorsement ninyo, doon nagugulong yung kaso sa Yes, Camp sir. Aguinaldo. Okay, ang importante kasi dito sa mga complainant, maging sa amin dito, Colonel, is mabayaran itong dalawang complainant. Hindi lang itong dalawa, maging yung iba pang mga nabiktima nitong si PFC. Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir, na pababayaran po natin yung mga pagkakautang na ito. At kung may mga kakulangan po or violations ang ating sundalo, base po sa investigasyon, ay may kaukulang parusa or punishment po ito ayon sa ating military regulation. Okay, sige. Kayo ho ba willing na pumunta ng Kapinpin? Sasamahan po namin kayo. Safe po Yes po, kayo. sir. Siyempre, meron tayong gagawin coordinator sa PNP doon, sa military na para maging matiwasay yung pag-file ng Yes formal po. complaint. Okay sa inyo. Schedule po natin. Apo. Kayo naman po, Miss Alexandra, okay sa inyo? Kuha tayo ng isang araw na pwede ka mag-off. Babayaran ko na lang yung araw na mag-off kayo. Siyempre, mawalan kayo ng kita doon araw na yun. Sasagutin ko na lang po back and forth. Okay? Colonel, nasaan po si PFC ngayon? Andito po siya, sir, sa aming quarters. Under investigation po siya, sir. Bakit ba? Ba't ayaw niya makipag-usap sa amin ngayon? Ba't ayaw niya makipag-usap dito sa kanyang mga naging girlfriend?
Yun nga po, sir, Idol. Humihingi po ako ng unawaan niyo po, sir, na ako na po ang harap sa inyo bilang niyang battalion commander, sir. Para naman maging fair dito sa mga biktima, sa mga ex niya, why don't you allow him to talk to them? Wala naman siguro masama. Para total, naging ex naman niya itong dalawa. So let's see, let's just listen what he has to say. Kasi if you not allow him to talk to them, parang kinukonsinti niyo po. Lalo akong mag-aalanganin na dadalhin sa inyo kasi sa PNP, iba po eh. Pag may nagkakasala na PNP personnel, yung mga boss nila na tinatawagan namin, inuobliga yung kanilang tauhan na makipag-usap doon sa complainant. Bakit kayo pinipigilan nyo? Babae pa man din kayo, ma'am. Pareho kayong babae nito mga biktima. Why are you stopping private first class to talk to the complainants? Para mapakinggan yung side niya. Malay mo, baka meron siyang side. Para hindi lang yung side ng complainant ang mapapakinggan, yung side din ang inireklamo. Sir, bilang kanyang commanding officer po, ako na po yung mag-take ng full responsibility ng aming personnel, sir. At sisiguraduhin po No, natin, ma'am. sir, No, na I'm sorry. Excuse me po. Excuse me. You're taking responsibility na wala ka naman kinalaman sa kasalanan nitong tauhan nyo. Ito naman ay personal problem. So why would you take responsibility for that? The least you can do is at least ipakiusap itong si Private First Class Ezekiel dito sa kanyang mga victims para siya mag-explain. Malay mo, meron siyang magandang side na masasabi. Ma'am, do not do that. You are tolerating this guy. Ang nakakatakot nito, baka pag pumunta dyan yung mga victim, pagharapin mo sila, baka pagkukumbinsin mo pa itong mga victim na makipag-areglo. Ngayon pa nga lang, medyo malambot na po kayo. Sir, Idol, sir, kinausap po kasi natin kanina si PFC Libiste. Siya po kasi, sir, yung umaya po, sir, na magpa-interview. Kaya humingi po ako ng paunawan niyo, sir, na ako na po muna ang humarap sa inyo, sir, bilang kanyang battalion commander. Opo. Pero ma'am, alam nyo, magkaiba kayo talaga sa PNP. Sa PNP, ang ginagawa ng mga boss sa PNP, inuobliga yung kanilang mga tauhan na kausapin yung kanilang mga biktima, sagutin yung mga reklamo against them. In your case, pinagtatakpan nyo po. Bilib pa man din sana ako sa military. O baka depende yan. Baka sa inyo lang. Baka sa ibang unit, hindi ganun katulad sa inyo. Ma'am, this is a serious matter. Kung titingnan mo on the surface para mababaw. Pero kung if you'll dig deeper, hindi maganda to ng isang sundalo ninyo ng i-scam na mga kababaihan. He's a scammer, kung tutusin. Ma'am, 4 ang girlfriend niya at lahat inutangan niya. At ginagamit na dahilan ginagamit na dahilan ng Ezekiel, nanay niya, para ipagamot daw. Yung pala hindi totoo. Yung pala ilulong siya sa sugal. Yan, inamin niya, lulong sa sugal. Then dapat iparehab to. Muna. Huwag niyo muna itong pagdutiin or something. Colonel Louis de Maala, spokesperson ng Philippine Army. Gusto ko po mangyari, sir, dapat magkaharap. Dapat harapin ni Private First Class itong kanyang mga biktima. Sa ngayon po kasi, sir, ayaw iharap po ni Colonel Menchi Amor Delicano. So, pwede na po kami dumiretso dyan sa Yes, sir. Fort Bonifacio. Colonel Menchi, I'm very disappointed on you. I'm sorry to say, but I'm very disappointed. Military pa man din kayo kasi alam ko sa military, very strict ang discipline kumpara sa PNP. Sorry sa PNP kaso dito, pinakita nyo, nagbago po, medyo nabawasan po yung bilib ko sa AFP because of you, Colonel Delicano. Really, kasi kung gugustuhin mo, pwede mo siya obligahin Ikaw ang boss Do first before you complain. Di ba yun yung motto ng AFP? You have the right na para obligahin siya na sagutin yung mga reklamo against him. In this case, aakuin mo pa. Baka pati kay Colonel, sorry Colonel, I'm very, very sorry. Baka pati kayo nabola na rin. Sir Idol. Ma'am, wala po ibig sabihin nun na sinabi ko baka nabola. Na Wala po siya, sinabi sir. na baka karelasyon kayo. I'm not saying that. Ang ibig sabihin, naging mabait kayo sa kanya, baka nabola kayo, medyo na napabilog ang ulo nyo, meaning. Sir, under investigation na po siya, sir. Base po sa resulta ng investigation po, sir, ay kung mayroon po siyang violations na find out, sir, ay mayroon po yung kaukulang parusa or punishment po, sir, based po sa ating military regulations. At i-update niyo po namin kayo, sir, sa magiging resulta po nito, sir. So far, ano pong resulta? So far, dun sa ginagawa niyong investigation, Colonel? Ongoing pa po ito, sir. At nga po, sir, iniimbitahan po namin, sir, yung mga complainants po, sir,
na pumunta po dito sa aming unit sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal para po sa formal na filing ng complaints po nila at makuha po yung kanilang mga Okay, sige, pagbibigyan kita, Colonel, kasi sinabi ng spokesperson ng Philippine Army, pag pumunta kami sa Fort Bonifacio, yung case file, dadalhin daw sa inyo ulit, and then mag-imbestiga kayo, and then babalik sa Fort Bonifacio again. Sige po, sasama namin dyan. Pero, ma'am, we will observe. Titingnan namin kung ano po yung maging demeanor nitong si Private First Class at kayo rin po bilang Battalion Commander, kung paano po i-handle tong kaso, depende po sa inyo. Pag nalaman po namin na parang binibibi-baby itong si Private First Class Ezekiel, gagawa po kami ng Senate hearing. Tama, ma'am? Nagets niyo po, Colonel? Yes, sir. Nanonood po ngayon si PFC Ezekiel Matliviste at hindi siya kayang obligahin ng kanyang Battalion Commander na kausapin kayo. So be it. Gusto mo magmensahe? He's watching right now. Ayun lang po, magbayad na siya ng utang niya, then harapin niya po yung mga consequences ng mga ginawa po niya. Kasi hindi na lang naman na po ito about sa pera, kundi yung scam nga po na ginagawa niya sa mga babae. Dahil for sure ngayon, may bago na naman siyang victim. Yung gusto ko na lang po is mabayaran niya yung utang niya sa amin ng mother ko. Kung mabayaran naman niya po lahat yun, wala na naman po siyang ibang maririnig sa amin. Yun lang naman po. Okay. Kung kilala niyo po yung dalawa pa, pwede niyo po ibigay yung number sa amin, si Odette o si Shari, tatawag, para mas maganda kung marami kayo, sabay-sabay, apat kayo pupunta doon Okay. sa AFP para mag-file ng complaint. Okay? Yes, Ganun na lamang. Sige po. Colonel Menchi, Yes, sir. darating kami dyan sa Camp Kapinpin at siguraduhin nyo lang po na hindi nyo po pagtatakpan, konsintihin o bibibibihin itong tauhan ninyong si Private First Class Ezekiel. Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir, na sasabihin ko po uli na pababayaran po natin ang mga pagkakautang ng mga ito. At kung may mga kakulangan or violations po ang ating sundalo base sa investigasyon, ay may kaukulang parusa or punishment po ito ayon sa ating military regulations, sir. Very good. Now, Colonel, isa na lamang. Sinabi ng isang complainant na inamin sa kanya ni Private First Class Ezekiel na siya daw ay ludong sa sugal. What are you gonna do about that, Colonel? Narrative po nila ito, sir. Pero kailangan po natin ito, sir, patunayan na totoo po itong mga paratang po nila. Kaya po, sir, kailangan po natin ng formal complaint po para sa investigation po, sir, na ating kinakandak ng ating unit po. Alam mo, Colonel, dahan-dahan, lumiliit ang bilib ko sa inyo. That wasn't the answer I was expecting. The answer was expecting from you, kung totoo yung sumbong na yan, lalo siya nalalagay sa alanganin, kakasuhan namin siya, I'll do this, I'll do that, ito yung maging kaso sa kanya. Pero ang ginawa niyo, sir, narrative nila yan. Parang kinakampihan mo talaga itong Private First Class na ito, Colonel, parang ikaw na nagiging abogado nitong si Private First Class, si Colonel Delicano. Sir, kailangan po natin i-ensure ang due process po, sir. Sa I ating understand department po, sir. Colonel. I understand due process. Pero dapat gumamit ka naman maayos na pananalita. Para kang nagiging abogado na, of course, due process pa rin yung sasabihin mo, kung totoo man yang sumbong nila, ito ang magiging parusa dyan. Kung totoo, mas maganda sa tenga nito mga victim as opposed to narrative nila yan eh. Colonel. Opo, sir. Tama po kayo, sir. May kaukulang pong parusa po dyan, sir. Kung mapatunayan po sa investigasyon po, sir, na may mga violations po yung ating tropa, sir. Hindi po yan natin ibibibi, sir. Mayroon po talagang kaukulang parusa or punishment ang bawat sundalo po, sir, Opo, na opo, magkakasala. Colonel, mag-observe kami. Pag nakita ko po na medyo kinakampihan nyo po itong si Private First Class Ezekiel, I promise you, magpapatawag po ako ng Senate hearing, mapapatawag po kayo at doon magkaalamanan kung talagang binibaby mo ba ito o hindi, itong si Private First Class. Okay, ma'am? Yes po, sir. Magandang hapon po ulit, sir. Idol, sir. Thank you po, Lieutenant Colonel Menchi Amor Delicano, Commanding Officer ni Private First Class Ezekiel. Schedule po natin pagpunta doon sa
Camp Kapinpin. Okay po. Safe po kayo. We Apo. guarantee your safety. Of course, hindi lamang militaring kasama natin. May kasama tayong taga-PNP to ensure your safety and of course the safety of my reporter habang kayo po nagpapile ng formal complaint. Okay po, sir. Hindi nga kami bibitaw hanggat hindi siya maparusahan at hindi nyo mababawi yung pera. Okay? Okay po. Colonel Di Maala, I've decided na pupunta po kami sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Pero will you please tell Colonel Menchi Delicano, yung batalyon commander nitong si PFC, na harapin yung complainant pagpunta po namin doon sa Tanay Rizal para magkaroon sila ng pagkakataon makapag-usap face-to-face at para maibigay din yung side niya. Huwag yung tinatago ni Colonel Delicano, parang nagtatago sa saya ni Colonel Delicano itong si First Class Ezekiel. Yes po sir, immediately after this, tatawagan natin si Colonel Pelicano para iharap na sa investigation itong sundalo niya. Para dahil narinig ko kanina, dahil gusto nga natin i-emphasize dito, bawal na bawal sa mga sundalo ang malulong sa sugal or ma-involve sa sugal. So definitely may kaparampatang kapaparusahan yun based dun sa ating military justice system. Kasi simple logic lang naman po, Colonel Louis Di Maala, na naniniwala ko sa sinasabi nitong isa sa mga girlfriend. Mangungutang siya sa lahat ng kanyang girlfriend at hindi naman niya binibigay sa kanyang parents kasi ang pinapalusot niya palagi, bibigay sa kanyang nanay na may sakit. Hindi naman niya binibigay sa nanay niya may sakit. Yung pala, inamin niya sa isang girlfriend niya na lulong siya sa sugal. Kaya dapat po Yes yan, po, imbestigahan niyo po, Colonel. So paano, Colonel, kapag Yes po, halimbawa sir. napatunayan na talagang lulong siya sa sugal, ano pong parusa dyan, Colonel? Sir, unang-una dahil ito ay pinagbabawal para sa mga government employee na ma-involve sa sugal, definitely there are sanctions depende na rin sa naging involvement niya sa pagsusugal. Ang pinakamababa dito ay either demotion, ang pinakamataas is discharge from the military service. So titingnan natin yon ang mga merit doon sa investigation and para makapagbigay tayo ng nakarampatang sanction para sa kanya. Thank you. Okay, so lastly na lang, Colonel, pakitimbre na po doon sa Camp Kapinpin. Pupunta po kami, kasama po yung mga complainant para ma-ensure din yung safety at security ng mga complainant. Pagsabihan nyo na po siguro yung camp commander doon. Magsasama rin po kami ng security para masiguro na makapag-file matiwasay ng formal complaint itong mga complainant. Okay, Colonel? Colonel Di Maala? Yes po sir. Yes po sir. Immediately after this, tatawagan po si Colonel Delicano para iharap yung tropa niya na kinukomplain. Sige po. Colonel Louis Di Maala, spokesperson ng Philippine Army. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Magandang hapon po, Sir Colonel. Thank you po. Sir, maraming salamat. Makakaasa po kayo na bibigyan natin ng solusyon ito dahil unang-unang guidance sa atin ng Commanding General Philippine Army, si General Navarrete, na ating mga sunduluhan dapat disiplinado, hindi na involve sa mga ganitong bagay na ikakasira ng pangalan ng Philippine Army. Ayun, sige po. Maraming salamat po sa muli, Colonel, Colonel Di Maala. Okay, Miss Georgia, Miss Alexandra, kausapin kayo ni Odette para dun sa schedule sa pagpunta dun sa Camp Kapinpin. Okay, Okay maraming po, sir. salamat po sa Thank you, pagpunta. sir. Thank you po. Thank you.